Kumusta aking mga kaibigan? Welcome po sa aking YouTube channel, ang Jose Otida Agri TV. Sa pagkakataong ito ay tatalakayin ko po ang prinsipyo ng organic fertilization na andyan sa ating natural fermented solutions na ating tinuturo sa aking YouTube channels. Ito po sa aking likuran, ito po ay palay na dito po sa ating bayan na nakita po natin nga in-applyan ng commercial fertilization. Yun po sa organic fertilization ay kailangan po matuto po tayo kung paano gagawa ang mga mikrobyo na nandyan po sa ating tinuro na natural fermented solution o pagbuburo ng mga elemento na prutas, tanim, plant juice at yun pong fish amino acids natin. Yun pong napaloob sa ating fish amino acid na mataas na nitrogen at saka yun po sa fruit juice na mataas ang potassium na organic. Yun po mga mikrobyo na galing po sa IMO na ating ginagawa, yun po ang gagawa na magpapataba sa ating tanim na palay. No? Kailangan po sa paghanda pa lang natin sa lupa o yun pong pag-araro o yun pong pagsusuyod, andyan na nakatatag na po ang mga mikrobyo na andyan po sa ating IMO o indigenous microorganism. So, panahon ng pagsuyod, kailangan makapag-spray na po tayo. So, sa panahon ng pagtatanim, nangangailangan po tayo ng mabilis na pagdami ng mga suhi. So, pwede isang bagla po na complete fertilizer para po mabilis ang pagdami ng mga suhi. Ngayon po, pag nandyan na po ang nakaplastar na po ang pagtatanim natin, so kailangan na po mag-spray na po tayo panahon ng pagsusuhi. Mag-spray po tayo ng combination ng fermented o yun po fish amino acid, fermented fruit juice at saka fermented plant juice. Yun pong mga suplemento na nandyan na kinakailangan po ng ating mga tanim na organic po ang kanyang origin, siya na po ang bahalang magbigay ng pagkain sa ating tanim na palay. Paano po ito mangyayari mga kaibigan? Yun pong ating palay, mayroon pong inilalabas na basura galing po sa kanyang katawan. Gaya ng pong tao mga kaibigan na kakain po tayo, mayroon po tayong inilalabas na basura. Yun pong makina, pag binigyan po natin ng kinakain, yun pong gasolina, mayroon pong ginagawa nilalabas na basura. Gaya pong carbon dioxide at sulfur dioxide at iba pa na andyan po sa mga makina, yun pong sa tao, mayroon pong nilalabas. Yun pong sa palay o sa iba pa nating mga pananim, panahon ng kanyang pagproseso, mayroon po ditong mga basura o waste sa kanyang katawan, sa mga puno o sa dahon ng ating palay. Yun na po ang inaabangan ng ating good bacteria na andyan po sa ating ginagamit na organiko na pataba, yun po mga fermented natin. No? Paglabas, kasi po galing po ito sa nitrogen, phosphorus at potassium, yun na po ang kinakonvert ng mga good bacteria na magiging pagkain po ng ating palay. Yun na pong nilalabas yung basura. So yun po mga enzymes na nilalabas ng ating tanim na palay o iba pang pananim natin, yun na po ang inaabangan ng mga mikrobyo. So paano po nila ito gagawin? Ito na po ang sistema o organikong paraan sa pagpatubo ng ating mga palay. So mga kaibigan, parang mahirap maunawaan at mahirap paniwalaan, pero talagang ito po ay totoong totoo.
Yun na po sa ibang bansa, sa bansang Korea, yun po sa South Korea, talagang aprobado na aprobado ang paraan ng ating natural fermented solution. So mga kaibigan, para po sa hindi pa nakasubok, subukan po natin itong paraan ito. No? Gagawa po tayo ng mga natural fermented solution, fermented fruit juice, plant juice at fruit juice at saka fish amino acid para po masubukan natin. So kailangan mayroon lang tayong slow starting. Slow starting natin, gamit lang po tayo ng isang bag na complete fertilizer. At saka yun na pong application natin. 2 beses lang po mga kaibigan. Panahon ng papalaki ng suhi, 1 o 2 application lang po na mataas ang nitrogen. So pag panahon ng pagbunga sa ganitong estado, mataas na po ang potassium. So yun na pong gagamitin natin na mataas ang fermented fruit juice. Okay? So talagang totoong-totoo po ito mga kaibigan. So nasusubukan ko na ito sa aking palay at talagang maganda. Maliit lang po ang gastos natin. So pag maliit ang gastos natin, mataas ang ani, talagang magkaroon po tayo ng dagdag kita sa ating pagpapapalay. So sa ganitong panahon na talagang mataas ang labor cost, mataas ang presyo ng pataba, at yung iba pa nagagamit pa sila ng mga pestisidyo, yun na po sa organikong paraan natin, wala na po tayong pagbibili ng mga pestisidyo kasi po gagamit po tayo ng Oriental Herbal Nutrients mga kaibigan. So andyan na po, tinuro ko na po sa aking YouTube channel yung paggawa ng fermented fruit juice. At para po sa nagtatanim ng mga gulay, gagamit po tayo ng insect attractants mula yung pag-umpisa sa pagtanim natin ng ating mga gulay. So mga kaibigan, sana po ay maunawaan nyo po ang kahalagahan sa paggamit ng natural paraan o organikong paraan sa pagtatanim ng palay at sa iba pa nating pananim. So pagkalipas o sa sunod ng mga season, diyan na po maunawaan natin na talagang totoong-totoo po ang prinsipyo ng organikong pagtatanim, organikong pag-aalaga at saka organikong sistema sa buo nating pagsasaka. Hanggang nyo lang po mga kaibigan, at sana tangkilikan nyo pa ang aking YouTube channel. Mayroon pa akong marami pang maituturo sa inyo. Maraming salamat at masayang araw sa inyo lahat.